Yan. Palakpakan tayo magpaiti ako kasabsat. Huwag no, di ko na ni Pastora Ami, ang kaslatay na gato. Kaslatay na punpun, no? Kasi haan lang kasi tayo jagay tayo kiniapo. Aduti kadwa tayo ng angels. Amen? Amen. Puray no napudot, napudpudot dyan impyerno. Siguro, no pampanunutan tayo dyan impyerno ka, awanti mayak naman pa dyan impyerno ka. So nga, oray no napudot, agdayaw tayo kiniapo. Amen? Amen. Natangarabi ka kabsat, ti pagsasaritaan tayo at makita di Ecclesiastes chapter 9, verse 11. Nga, ay tulak man nato iti right place, right time. Actually, experiencing the favor of God in the right place and in the right time. Pero negative to. Iso nga, right place, right time. Kuna na dito'y nga, the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to men of skill, but time and chances happen to them all. Sabi po niya sa Tagalog, ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabakaman ay sa malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay nangyayari sa kanilang lahat. Amen? Ni Apo, dimang bendisyon isa sa una. Dito po sa salita ng ating Panginoong Diyos, being faster, being stronger, being wiser does not automatically make us winner in life. Amen? Ang pagiging mabilis, ang pagiging malakas, ang pagiging wise, hindi ito nagbibigay ng automatic na magiging winner tayo sa buhay. What make us winner in life? So, kung ganoon, paano tayo nagiging winner in life? Being at the right place and at the right time. Amen? Amen. That is God's system. Yun po ang system ng ating Panginoon. Because God is the one who holds the time and chances. Amen? Ang Panginoon po ang may hawak ng oras at ng mga panahon. Amen? The world system says, iti system at lubong, kailangan nga nalain ka, kailangan matalino ka, kailangan wise ka, mayaman ka, marami kang alam, skillful, marami kang connection sa matataas na tao sa lipunan, degree holder, to be able to get the best position or job. Amen. Tama po? Yun po. But God is the one who can put you at the right place at the right time to get the best job. Amen? Amen. Not because, hindi dahil meron kang degree or nakatapos ka sa napakalaki at tanyag na university, you can automatically get the best job in the best company. Hindi po. You need the favor of the Lord. Amen? Dahil kung ang batayan natin ay degree o mataas na pinag-aralan o katalinuhan o kayamanan o karunungan or connection, lahat na sana ng mga taong taglay ang mga bagay na ito, they are winner in life. Amen. But the truth is, being winner in life has nothing to do with those things. Because being winner in life is not just about one aspect in our life. But the whole aspect in your life, you are winner when the Lord is with you. Amen? Amen. Katulad po nung isang padre de pamilya na very successful
sa kanyang pagiging businessman. Sabihin natin businessman. Yet, he is a failure as a father. Kasi yung anak niya, drug addict, yung anak niya lasinggero, yung anak niya hindi nag-aaral, yung anak niya nandyan lang mamartet. Uray pa no, even if, uray no nagadun ni kwartada, hindi yun masasabing winner in life. Hindi yun masasabing success. Kasi success sila financially, pero yung ibang aspeto ng kanilang buhay, they are failure. So, to be winner in life, para po masabi na we are winner in life, ito po ay kaloob ng ating Panginoong Diyos Ama. Amen? Amen. Our Heavenly Father God, alam niyo po, ito, makikita natin ito sa kwento ni Ruth, na when Ruth trusted God for favor, when she went out looking for a field to glean, makikita natin dito na si Ruth nagiging winner in life because of the favor of God. Amen? Amen. Makikita po natin dito na si Ruth, ito po sa kwento kay Ruth, ay isa siyang Moabites na pangasawa ng anak ni Elimelech. So, ang kwento po dito, ang sabi po sa Bible, dumating yung panahon na nagkaroon ng food shortage o famine sa lupain ng Bethlehem. At sabi doon na may isang lalaki na nagngangalang Elimelech. At itong lalaking ito, noong may famine sa kanila, may shortage ng pagkain, ibinenta niya lahat yung kanyang mga ari-arian at lumipat siya sa bayan ng o sa lugar na ang tawag ay Moabites. Alam niyo po, minsan sa ating mga tao, kahit po halimbawa wala kang trabaho, wala kang pinagkakakitaan na malaki, tapos may promising place na may sabi sa'yo na doon ka magtrabaho kasi nandoon yung malaking sahod. Pero, where you are serving sa Panginoon ay nandito. You better, mas maganda po na dumito ka kahit mas kakaunti yung kinikita mo. Kaysa sa lumayo ka na malaki ang kinikita mo, pero mapapalayo ka kung saan ka sumasamba sa iyong Diyos. Amen? Importante po na tingnan natin na kung saan tayo sumasamba sa ating Panginoon na huwag tayong mapalayo. Dahil ang nangyari kay Elimelech, nung lumayo sila sa Bethlehem, sa Israel, sabihin ko ng Israel, nung lumayo sila, ibinenta lahat ng kanyang ari-arian at lumipat sa ibang lupain, dahil doon ay walang shortage ng pagkain, ang nangyari po sa lalaking ito, doon siya namatay. At doon din namatay ang kanyang dalawang anak na nakapag-asawa ng mga non-Jew, ibig sabihin Gentile. So, noong namatay yung kanyang dalawang anak na lalaki, sinabihan, narinig niya from that place na yung iniwan nilang lugar na Bethlehem ay hindi na wala nang food shortage. Ibig sabihin, maayos na ang kalagayan. So, binalak po niyang bumalik. So, sinabihan niya yung dalawa niyang manugang na magsiuwi na kayo sa inyong mga tahanan dahil wala naman na yung mga anak ko na asawa niyo. Kasi po, noong unang panahon, kapag ang isang lalaki ay nag-asawa at namatay yung lalaki, yung kasunod na kapatid ng lalaki, aasawahin ng babae. Yun po ang custom noon. So sinabi ni Naomi kay Ruth na kasi ayaw nilang umalis. Ayaw nilang iwan yung kanilang mother-in-law. Pero sinabi niya, agawit kayo anak ko, tangamin haanak kung bakitaw na hanakon nga aganak. Ti, padakkilag, tasayon to asawaan. Isa nga, dadakkel dan. Bakutan ni Naomi, haanan nga aganakan. So,
umuwi kayo sa inyong mga tahanan. So, isa lang po ang umuwi, si Orpah. Pero si Ruth, ang ganda po ng kwento na ito. Pero si Ruth, sinabi po niya kay Naomi na hindi ako alis, hindi kita iiwanan. Tandaan po natin, itong Ruth na itong hindi po siya Jews. Kaya ang mga wala po siyang alam tungkol sa kanya, Panginoon. Hindi po, ang God po niya ay hindi po ang Panginoong Jesus. So sinabi niya na, sasama ako sa iyo, your God shall be my God, and your people shall be my people. Amen? Amen. So, nung nasa Bethlehem na po sila, kasi wala na sila wala silang pera, kaya umuwi sila, wala na silang ari-arian. So, kasi binenta na nung padre de pamilya lahat ng kanilang gamit, at yun ang ginamit nila umalis. So, nung bumalik yung mag-in-law, wala silang ari-arian. So, sinabi ni Ruth sa kanyang mother-in-law, please let me go to the field and glean. Alam mo yung glean? Bulusan na, mother-in-law. O, ano ba Tagalog ng mother-in-law? Katugangan. Yanan, kunana. Payagan mo ako na apan at tudtod. Amo yung siguro ang tudtod niya kakabsat. Kunana, payagan mo ako na pumunta sa agtudtod. Sabi niya, ng mga grains, after him, in whose sight, I may find favor. Bago pa po siya pumunta para agtudtod, nag-declare siya ng favor nga makakita ang iti favor ijay akin kanya adi apang ko pagtutudan nga taltalon. Amen? Kaya maganda po kapag sinasabi natin na Lord, give me favor. Amen? Amen. Kasi may kasabihan po na one drop of favor, one drop of God favor in your life is equivalent to 50 years of labor. Amen? Basit lang at ti favor ni Apo, hangkan nga kasapulang nagtrabaho ti 50 years tapno makaurnong pati kwarta. Adi nga kwarta, nga maurnong mo ti 50 years, one drop of favor ng ating Panginoon, kaya mong kitain ng 2 taon. Amen? So sabi niya, then, so pinayagan siya, sabi ng kanyang mother-in-law, pumunta ka anak. Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. Napaniso na nagtugtod, giling-likodan dagiti gapgapas. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was a family of Elimelech. Sa kadaming taltalon, kadaming bukirin, it happened na ang kanyang pinuntahan para magtudtod ay yung bukirin ng kamag-anak ng kanyang father-in-law na namatay. So, God knows where to put you at the right place and at the right time. Amen? Kasi nung ipinunta siya doon, nung pumunta siya doon para pumunta doon para magtudtod, after a minute, dumating yung may-ari ng sakahan. At sinabi niya, napansin niya kaagad. Amen? Gusto niyo yan? Yung makikita kayo ng Panginoon and then, kasi Boaz here speaks of our Lord Jesus Christ. Yung may pinuntahan kayo tapos makikita ka kaagad ng Panginoon. Amen? Hallelujah. And when Boaz noticed about Ruth, na-notice niya kaagad na, alam niyo po, si Boaz, yung may-ari ng bukirin na kanyang pinuntahan para mag-glean o magtudtod, he is the most handsome, he is the most wealthiest in that place. Amen? At nung nandun si Ruth at agtudtud, nakita siya, na-notice siya kaagad ni Boaz. At alam niyo ang sinabi ng may-ari ng lupain, sino yung babaeng yun? Tapos sinabi nila na kasama ni Naomi na dumating, galing sa ibang lugar. At alam niyo po ang sabi ni Boaz, sadyain ninyong mag-iwan ng mga, muya di pati pagay ka sa no pagay? Sadyain nyo, iti agibati,
At sabi, sadyain yung maghulog. Sadyaan, di ba dati nakabandal-bandal? Yung pagay, Rinapat. nakarubat. Sadyain nyo, taagibalang. Takno at dati, yawid na. Amen? Saan ka makakita ng ganon? Takot ko, awanan ti batik ti agri-reaper. Awanan, habang agri-reaper nga ko, adya timbagi di taltalon ka, tapos nasarsarungan nga kapgapasan, awan ti ibatik na para kadagi dyan marigrigat. Dapat po ganoon, kapag may naiwan, hayaan na lang kasi marami yung nagtututut. Amen? At sabi niya doon, kay Ruth, anak, sabi niya, huwag kang lumapit sa ibang mga nag-harvest, aligay agri-preparo, naggapas. Hanggang mo mas asidad ti sa bali, ag umistik ka lang itakalaang, ayan ti tagagapas ko. Linya ti kalinda, mga kadyay, linya ti inuminda, iso ti inumang, agtututod lang ha, din nagkaroon ti privilege. Tapos, itinalpas da nga nagaduin nyawid na, nagadupay in Sharon na. Isuti ko na di Biblia kakabsat. Nga aduti, nagsugisunan, nag-Sharon pa isuna, tiya gidi nabatbati, nga kingkin nanda. So, in all days, lahat po ng bagay na ito ay nangyari because God put Ruth in the right place and at the right time. Kasi sa lawak ng bukirin, bakit doon siya pumunta? Because the Lord, when Ruth declared, narinig niyo po kanina yung sinabi niya, your God shall be my God. Narinig po yun ng Panginoon. And the Lord take note of that. And from that very moment na sinabi niya, your God shall be my God. Sa oras po na yon, alam na ng Panginoon kung saan siya ilalagay. Amen? Kasi sa lawak ng bukirin, parang doon siya magtutog. It happened na pumunta siya dito sa may-ari ng lupain na ito na napakabait, napakayaman, napakagwapo. Naswerte mo tatayin ko na. Amen? So, the Lord can put us at the right place and at the right time. Amen? Amen. At alam niyo po kung sino ito, Ruth na ito, siya po great-grandmother ni David. Napangasawa niya si Boaz at naging anak nila si Obed, naging anak nila si Jesse at naging anak nila si David. Sa buhay po natin, let us trust God for His favor. Amen? Amen. Kasi na ano kanina dito, sa una pa lang, let me find. I will go and glean. Sabi niya, apa nakagtutod, ijay in His sight, na adi makakita kanya, adi mapanak nga lugar, nga taltalon, kat makabiro kak ti favor, iti grace, ijay matana. Amen? Amen. Nag-declare na siya. Kaya, lagi po natin gawin yan. Siguro sa atin, hindi lang po natin pinapansin. Ako kasi, ano po ito, alam niyo po, sino ti suki dyan ti tinapay? Sino ti suki dyan ti tinapay? Ang amuna ko dyan ti tinapay. Tata, iti kalman, iti malem. Ang nakadanon ti bigat di balay ko, tanapat ka ni dyan da engineer, na ibos. Nakadanon lang di balay, iti malem. Tata ko na, orayan ka ray, tatay bigat ading taawan ka. Tagi jay asok, dinangahat pagdisal, ang tataguob bagi jay asok. Tataguob da ko na. Last ko na, ay ko gamin manang, ang napanagyan da engineer. Naibusan, itapay lang amyanan, naibusan ko. And then, pero habang magtungtong kami, makikita ko dyan tinapay, may bibuson. Tapos siya tinaudin na customer na ka. Back on my head, ibang baga, hindi yung sarili. The Lord's favor me today. Kasi nga, ako i-review ka ito, ipanunod ko. The Lord's favor me today. Amo yung katabsat,
agi 40 pesos nga ginatang ko nga pandesal nga worth pandesal. Intag na mo amin kanya sila ko na. Worth siguro intag na kanya kito worth 70 nga pesos. Intag mo mat amin na ading un man ang patwa. Uray kasi kami tilas nga customer ko. Iso nga ko na pinag-swerte ako dapat kanayon nga siya tilas nga customer mo. Tanong kanayon mo nga dati extra. Kasi nadoble aji ginata ko nga 40. Nadoble, nagadujinted na. So very happy ang gigil aso. Amen. So, ganun po. Lagi nating isa-isip, lagi nating bigkasin na humingi ng favor sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi binabaliwala natin ang grace ng Panginoon. Parang wala lang. Pero ang grace po ng Panginoon, ito yung sinabi na noon ni Pastor na unmerited, undeserved. Hindi natin pinagtatrabahuan yan. I-receive lang natin. Amen? Amen. Alam niyo po, lagi kong sinasabi, Lord, drop me some favor. Amen? Every single day, Lord, drop me some favor. Lord, drop me some favor. So, kasi hindi po natin alam, we do not know where the great opportunities, but God does. Amen? Amen. Yung mga opportunity po, hindi natin alam kung nasaan. Meron tayong alam? Wala. Wala tayong alam. Pero ang Panginoon, alam po niya. Amen? Amen. And today, our God wants you to know that because you said, God, you are my God. Amen? Amen. He will put you at the right place and at the right time. He will be your God of divine happenings. Amen. Amen? Kasi pag sinabing divine happenings, hindi po ito effort. Pag sinabing divine happenings, hindi po ito yung ating effort na tayo'y nai-stress, sa kaiisip, sa kagagawa. Ang divine happenings po, ito po ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So, hallelujah. We want God to be our God of divine happenings. Amen? And then He will put us at the right place and at the right time. Amen? Amen. Hallelujah. Yung labang po at magandang gabi po sa ating lahat. Kat? Ikantang anak. Sa buhay ko'y nag-ibong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y nag-ibong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit,
Diyos ng aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kapatid, sa gabi po ito, katulad po nung nangyari sa buhay ni Nami o ni Noemi, na sa kanya pong pag-alis, paglakad para maghanap buhay, ang kanyang sinabi, maranasan niya yung pabor ng Panginoon sa kanyang buhay, sa araw na yan, sa kanyang pupuntahan. Kapatid, sa gabi pong ito, isa lamang ang ipinapakita sa atin ng Panginoon, na sa bawat lakad natin, bago tayo aalis sa ating mga tahanan, kung saan man tayo pupunta, lagi natin sabihin, Panginoon, ang pabor mo, iparanas mo sa akin sa araw na ito. Huwag nating sabihin na, sana maranasan kong yung pabor, kundi magdeklara ka ng positive, katulad ng diniklara ni Noemi. At sa pagdideklara niya ng positive, alam niyo ho, naranasan niya yung pabor ng Panginoon sa kanyang buhay. At kapag ang pabor ng Panginoon naranasan po natin, maging ang pabor ng tao susunod na po sa buhay mo. Nakita niyo yung nangyari sa buhay ni Noemi? Dahil nakuha niya yung pabor ng Panginoon, even the favor of men. Anong sabi ng may-ari ng bukirin? Magtira kayo ng mapupulot ng babae nito. That is the favor of God. Kapatid, sa gabi pong ito, gusto ng Panginoon na maranasan po natin yung kanyang favor. Gusto ng Panginoon na hindi lamang yung favor niya maranasan natin, but even the favor of man. Kapag nasa atin yung pabor ng Panginoon, susunod at susunod yung pabor ng tao sa buhay po natin. Lagi po nating sabihin sa Diyos, bago tayo babangon sa ating higaan, bago tayo aalis sa ating tahanan na pupunta sa ating mga kanya-kanyang lakad, sa ating mga trabaho, sa ating mga pinagtatrabawan, sa ating mga place of businesses, sabihin po natin sa Panginoon, Lord, ang pabor mo iparanas mo sa akin sa araw na ito. Panginoon, sa gabi pong ito, salamat po sa inyong masalita. Salamat sa pabor na ipinaranas mo kay Noemi. At ang aming panalangin, Panginoon, katulad ng favor na naranasan ni Noemi, maranasan din po namin at sa tuwing kami magdideklara ng mga positive na bagay sa aming mabuhay, kung kami man po ay aalis, magdideklara ng mga positibong bagay sa aming mabuhay, magdideklara ng mga positibong bagay sa aming mga source of businesses, magdideklara ng mga positibong bagay sa aming mga katawan, sa aming mga kalusugan. Panginoon, ang iyong pabor, maranasan ng bawat isa, at hindi lamang ang iyong pabor, even the favor of men, maranasan po natin, Panginoon. Hallelujah. Lord, let your favor, let your favor, let your favor, let your favor maranasan ng bawat isa ng mga anak mo sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga pabor na ibibigay mo pa, ipaparanas mo pa sa aming mabuhay. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. In Jesus Christ, may name we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah.